Make sense? So mga kaibigan, sa panahon po ng dating Pangulong Duterte, labas-masok ang mga illegal substances sa ating bansa. Sino ang chinutsugi? Maliliit na mga kababayan natin, puro mga nakatira sa squatter area. Walang nakasuhan. Walang nahuling sindikato. Yan po ang malungkot na katotohanan. Pero hindi po niya alam. Kaya nga napatunayan ko sa sarili ko na tama pala ang mga DDS, talaga palang wala silang alam. Or baka naman talagang sila ay nagbubulag-bulagan sa katotohanan dahil sila ay kulto. Sila ay panatiko sa mga Duterte. Kahit alam nila na mali ang ginawa. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan pinakabata na nabiktima ng war on drugs, 3 taong gulang, si Micah. 3 taong gulang na nawalan ng ambisyon, maaaring balang araw, maging doktor, nurse, maging politiko, malay mo maging presidente ng Pilipinas. Pero 3 taong gulang, tinuldukan na ang kanyang buhay dahil sa pekeng war on drugs ng dating Pangulong Duterte. Ano yung sinabi sa House of Representatives, yung kanilang conclusion? The war on drugs of Duterte? Peke at ginawa lang para pagtakpan ang kanilang business enterprise. Ang kanilang drug business enterprise. Yan po ang napatunayan sa House of the Representatives. Yan po ang inulat, ang nireport ng mga committee chairman na isa pong malaking budol ang war on drugs ng dating Pangulong Duterte. Kaya nga masasabi ko mga kaibigan, kung DDS ka, maganda mong gawin, mag-research ka. Mag-research ka. Yung malalim na pagre-research. Huwag yung lagi mo lang pinapanood sina Maharlika, Sasot, yung mga vloggers na galit na galit kay PBBM, yung mga vloggers na anti-Marcos. Manood ka ng mga legit. Pumunta ka sa page, sa website ng mga legit na mga government pages para makita mo ano ba ang nangyayari sa gobyerno natin ngayon, kung gaano ba kaganda ang nangyayari ngayon sa ating ekonomiya, at kung ano ba ang ginawa ng ating Pangulo para ireforma ang mga sistema ng ating bansa para sa ikagaganda tungo sa bagong Pilipinas. Mga guys, mag-research kayo. Huwag niyong hayaan na palagi na lang kayong binubudol. Kaya nga alam, natawa talaga ako no? Pero hindi ko na siya makontra kasi yung nararamdaman ko sa kanya ay awa. No? Nararamdaman ko dun sa Grab driver ay awa. Kaya hindi ko na siya kinontra. Hinayaan ko na lang siya. Pero hindi natin alam kung kailan siya magigising sa katotohanan, no? Mga kaibigan. At yung kanilang narrative na maraming adik ngayon. Hindi totoo yan. Dahil kung titingnan mo mga kababayan, kung titingnan mo noon sa panahon ni Duterte, ang maraming adik. Bakit? Kasi hindi naman nahuhuli yung mga source. Hindi nahuhuli yung mga source, mga bilyon-bilyon. Kaya ang daming adik. Pero ngayon sa panahon ni PBBM, ang tinatarget, mga source, yung mga pinagmulan ng mga illegal na substances. Kapag kasi naputol mo ang pinagmulan ng mga illegal substances na yan, hindi na sila makakapag-distribute. Wala nang makakapagbenta. Wala na rin makakabili. Kaya nga kung titingnan natin, talagang kaunting-kaunti na ang mga adik
sa panahon ngayon, unlike sa panahon ni Duterte, ang daming adik. Dahil ang mga source, yung mga port natin, no, mga pantalan, labas-masok ang illegal na substances. Galing China, galing sa iba-ibang bansa. Pero ngayon, sa panahon ni PBBM, hindi na sila uubra. Kahit nga yung ginawa nila, no, na pagtapon ng mga milyong-milyong illegal substances, diyan, sa part ng ating karagatan, nahuli pa nga eh. Oh. Isa yan sa strategy nila dahil hindi na sila makapasok sa ating mga port area, sa ating airport, hindi na sila makapasok. So, ginawa na lang nila ay pinapaanod na lang nila sa ating karagatan yung mga illegal substances. Pero huli pa rin sila, huli. Hindi po sila makakawala sa Marcos administration dahil ang ating administrasyon ngayon, ang Pangulong Bongbong Marcos, ay napakaseryoso sa kanyang laban sa droga. Kaya mga kaibigan, maraming galit sa ating Pangulo ng mga DDS dahil ang kanilang negosyo ay natuldukan. Maraming DDS galit na galit sa ating Pangulo dahil ang Pangulo natin ang naging dahilan bakit sila naghihirap ngayon. Hindi na po sila makapagbenta ng mga illegal na substances dahil ang Pangulo natin ay hinuhuli po pinakamataas mula sa mga sindikato, mga drug lords, at ngayon hinahabol na rin yung mga nasa community level, yung mga may hirap nating kababayan ay huhulihin na rin at ipaparehab. Kaya galit na galit po ang mga DDS kay PBBM dahil hindi na po sila makagamit ng mga illegal substances. Dahil sa panahon ni Duterte, malaya sila nakakagamit. Alam niyo ba yan? Mga kaibigan, sa panahon ni Duterte, kapag ikaw kaalyado, pwede kang gumamit. Hindi ka itsachugi. Pero kapag nahuli ka na gumagamit, pagkatapos hindi ka nila kaalyado, atsugi ka. Yun po mga kaibigan sa panahon ni Duterte. Kaya nga di ba sina Michael Yang prinotektahan? Si Michael Yang kilala na may-ari ng mga Shabu Laboratory. Prinotektahan ni Duterte at ginawang economic advisor. Merong kumbaga may ebidensya yan, dokumentado yan, naka-timeline yan, mga ebidensya na yan. Si Michael Yang na may-ari ng Shabu Laboratory ay prinotektahan ni Duterte. Ginawa niyang economic advisor para ipaalam sa mga otoridad na, oy, akin ito. Akin to si Michael Yang, ha? Hindi niyo to pwedeng kantihin. Akin to. Tao ko yan. O, di ba? Yun po ang dahilan, mga kaibigan. Kaya ang daming galit na DDS kay PBBM dahil hindi na sila makagamit ngayon ng mga illegal na substances. Ang negosyo nila ay nasira. Hindi na sila kumikita ng limpak-limpak ng libo-libo dahil po sa ating Pangulong BBM. Pinapahuli sila. Kaya galit na galit po ang maraming DDS. Yan po ang katotohanan, mga kaibigan. Yan po ang katotohanan, no? Kaya galit na galit sila. So, dali atin ng ako. Wait. Yan, binuksan ko lang yung pinto. Yan. So, Guwensi Corpus, tama ka, madam. Yes po, no? And, tama po, no? Guwensi Corpus. Yan. Kaya po galit na galit ang mga DDS
sa ating Pangulong BBM dahil hindi na po sila makachongki. At yung kanila pong business ay nasira, no? Yan. So, yung mga kaibigan, no? Pangalawa po nating topic, etong pagiging lunatic, no, ni Sara Yad, no, si Sara Yad, no, mayroon siyang poison mind, no, mga kaibigan, habang ang ating bansa ay kailangan na mag-unite para sa okay, no? May tao pala. Yan. So, ito pong si Sara Yad, mga kaibigan, meron siyang poison mind. Habang ang ating bansa ay kailangan po natin mag-unite dahil po sa ating laban sa West Philippine Sea. Pero ito pong si Sara Yad ay pumupunta po sa iba-ibang bansa at siya po ay naninira sa ating Pangulo, naninira sa ating turismo, sa San Juanico Bridge, at siya po, mga kaibigan, ay inaangat niya po ang turismo ng China. So kitang-kita natin, mga kaibigan, ang kanyang pagiging pro-China, no? So ito po mga patunay, yung kanya pong key remarks against PBBM, no? First Lady at saka kay Speaker Martin Romualdez, mga kababayan, no? So lahat po tayo, alam po natin yan. At memorize pa po natin yung mga sinabi niya dyan, na siya daw ay kumausap ng tao para kapag inutusan daw niya na kapag siya daw ay nagganon, ay itsugi daw si PBBM, Speaker Martin, si F. Elisa. At sabi niya, huwag kang tumigil huwag kang tumigil. Iganon mo yung tatlo. At anong sabi niya? Nag-oo daw yung kanyang kinausap. At sabi niya, dinagdagan niya, no joke, no joke. So mga kaibigan, so yan po ay isa sa ebidensya na siya po ay talagang may sayad, may something. Hindi po siya fit na maging Pangulo ng Pilipinas. Wala pong matinong tao na kumakausap or wala pong matinong tao na merong kaibigang assassin. Pag matinong tao ka, kapag mabuting tao ka, hindi ka po makikipagkaibigan sa assassin. Biruin mo nanay siya, may anak siya, di ba? Maliliit pa. Naging DepEd Secretary siya, Vice Presidente. Pagkatapos may kilalang assassin, my God! Alam mo naman, di ba? Masama ang pagiging assassin. Masama ang pagkitil ng buhay ng tao. Pero may kilala talaga siyang assassin. At hindi niya pinapakulong. At ginagamit pa niya para sa kanyang sariling interes, para magpatsugi ng 3 tao. Ang tanong natin, kailan pa niya ginagawa na magpatsugi ng mga tao gamit yung mga assassin na yan. Gamit itong mga tao na to na kinakausap niya para magpatsugi. Kailan pa niya sinimulan na gawin yan? Nung bang mayor pa siya ng Davao, ginagawa na niya yan? Kumakausap ba siya palagi ng assassin? Tuwing meron siyang kinagagalitan? Tuwing galit siya sa isang tao? Nagpapatsugi ba siya? So magka-question natin ngayon yan. Kasi huli siya galing mismo sa kanyang bibig na may kinausap na siyang tao. So kitang-kita natin ang kanyang kalibre bilang isang vice presidente, bilang isang public servant.
may kilalang assassin. Mga DDS, hindi ba kayo natatakot sa ganun? Na yung inyong idolo, may kilalang assassin. Vice Presidente, dating Defense Secretary. Pero may kilalang assassin. May kilalang masamang tao. At ginagamit niya ito para sa kanyang sariling interes. Nagpapatsugi siya. Diba? Ano pa? Okay. Alalahanin din natin yung sinabi niya na ipapahukay niya. No? Ipapahukay daw niya ang dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at ipapatapon daw sa West Philippine Sea. Yan. So mga kaibigan, no, sa isa niyang conference, no, press conference, ay sinabi po niya yan, mga kaibigan, no? Sara Duterte makes threat against remains of Ferdinand Marcos Sr., no? Yan. The Philippine Vice President Sara Duterte has threatened to dig up the remains of President Ferdinand Marcos Sr. And throw them in the sea, launching a scathing attack on her rival. Yan. Duterte, yan, etc. No? So, alam na natin yung issue na yan, mga kaibigan, no? Na siya po ay nagsabi na ipapahukay ang bangkay ni Apo Lakay at ipapatapon sa West Philippine Sea. May matinubang taong ganyan. Guys, nakakatakot yan maging Pangulo ng Pilipinas. Kasi may sayad, di ba? Lahat kaya niyang gawin. O baka mamaya, kapag presidente yan ng Pilipinas, kapag nagalit yan sa mga tao, lahat tayo imasakera. Di ba? Kasi may ganyan siyang may ganyan siyang attitude, mga kaibigan, na nagpapatsugi, nagpapahukay. Mismo ang patay na matagal nang nakahimlay ay hindi niya in-spare. Hindi niya pinatawad. Sabi nga natin, mga kaibigan, tayo mga Pilipino, masyado tayong mapagmahal sa ating mga relatives na namatay, masyado tayong talagang hindi nadalaw, etc. At yung high regard natin sa mga namatay. Kasi syempre mga ninuno, mga mahalaga sa buhay natin. Pero ito, magpapahukay ng isang taong dekada-dekada nang namatay at ipapatapon pa sa West Philippine Sea. At hindi lang basta-basta yung tao nagagawa niya nito. The former president na napakaraming nagawa sa bansa natin. Napakalunatic talaga, mga kaibigan. Sobra pa. Hindi lang lunatic, devil mind. Meron siyang pag-iisip ng isang diablo. So, patay na yan eh. Patay na. Pero hindi mo pa pinatawad. My God! Anong klase yan? Diba? Grabe talaga, mga kaibigan. Ano pa? So ano pa mga guys? Ano pa? Okay. Patay na, hindi pa pinatawad Okay. Ito pa. Yung 20 pesos na bigas, sinabi niya panghayop daw ayon kay VP Sara Duterte. Yeah. So 20 pesos na bigas. Noong una, sabi niya, mga kaibigan, kumausap daw siya ng tao, kumausap daw siya ng mga tao na matagal na daw sa business ng bigas. At tinanong daw niya, dahil daw concerned siya, tingnan niyo yung salita niya, tinanong niya dahil daw concerned daw siya. Tinanong niya, ano po, posible ba talaga yung 20 pesos na bigas? At ang sabi daw nung kausap niya, hindi. At sabi niya, nagsinungaling ba siya? Ang sabi daw ng kausap niya, oo. So pinulaan niya ang ating Pangulo na nagsisinungaling daw kasi hindi daw
posible. Hindi daw posible ang 20 pesos na bigas. Yun ang sabi niya noon, nung galit na galit siya, nung sa press conference sa loob ng House of the Representatives. Sinabi niya yan, na hindi daw talaga po pwede, imposible daw ang 20 pesos na bigas. Pagkatapos, nung nakita niya na, ayan, merong 20 pesos na bigas, nagawa ng Pangulo natin, pinulaan niya. Ang sabi niya, panghayop daw, hindi daw makakain ng tao. Pero anong sinasabi ng mga tao na nakabili? Masarap? Walang masamang amoy? Masarap kainin? At higit sa lahat, malaking tulong daw sa kanila. Dahil sa 105 kilo na ang kanilang nabibili. So pinulaan dito ni Sara Duterte ang isang napakagandang proyekto, programa ng ating Pangulo, ang 20 pesos na bigas. Sabi niya, concerned siya. Kung talagang concerned si VP Sara Duterte, sana pag-upo pa lang ng ating Pangulo, ay kinausap na sana niya, di ba? At sana sinabihan niya, tutulungan kita para matupad ang 20 pesos na bigas. Pero anong sinabi ng Vice Presidente? Nung nalaman na niya na meron ng nagbebenepisyo, anong sabi niya? Pwede naman talaga yung 20 pesos na bigas. Alam ko pwede naman talaga yan. Pero, hindi ko lang sinishare kasi ayokong tulungan si BBM. Pagkatapos niyang makita na pwede naman pala na matupad ang 20 pesos na bigas, nagpalusot siya na alam naman daw niya na pwede naman daw talaga. Pero hindi lang daw niya sinasabi kasi ayaw daw niyang tulungan si PBBM. Mga kaibigan, yung kanyang statement, hindi kasi siya nag-iisip, guys. Sabi ko sa inyo, wala siyang utak. May utak siya pero mukhang hindi gumagana ng tama, no? Kasi akala niya siguro makakalusot siya. Akala niya siguro sa statement niya ay makakalusot siya at may isip ng mga tao, ay alam pala ni Inday, alam pala ni Inday. Hindi niya alam, mga kaibigan, na hindi po siya makakalusot doon. Kasi kung sasabihin niya na matagal, alam naman daw talaga niya na pwede naman daw ang 20 pesos sa bigas. Pero hindi lang daw niya sinasabi kasi ayaw niyang tulungan si PBBM. Unang-una, lalabas dyan na selfish siya. Selfish. Wala siyang pagmamahal sa bayan. At ibig sabihin, mga kaibigan, hindi pala siya dapat pagkatiwalaan. Dahil unang-una sa lahat, naging vice-presidente siya, ginawa pa siyang DepEd Secretary. Kung talagang concerned siya, dapat kinausap niya ang Pangulo at sinabi niya, PBBM, ganito yan, o ganito gawin natin para magkaroon ng 20 pesos na bigas. Kasi syempre, Vice President ako, gusto ko makatulong sa ikaunlad ng bansa, o ganitong gawin natin para magkaroon ng 20 pesos na bigas. Pero hindi niya ginawa. Kasi nga wala naman talaga siyang alam eh. Sinasabi lang niya na alam naman daw niya na pwede. Sinasabi lang niya yun kasi nga nakita niya na nagawa kasi napahiya siya eh. Doon sa kanyang mga unang sinabi na hindi naman daw talaga pwede, nagsinungaling daw si PBBM. Napahiya siya. Dahil sa kanyang pagkapahiya ay binawi niya na alam naman daw niya pero ayaw daw niya tulungan si PBBM. Doon sa part na ayaw niyang tulungan si PBBM, ibig sabihin, hindi siya dapat na maging leader ng bansa. Hindi siya dapat na maging vice-presidente at lalong hindi siya dapat na maging Pangulo ng Pilipinas. Dahil ang iniisip lang pala niya ay ang kanyang sarili. Selfish. Selfish. Wala siyang paghahangad na mapaunlad ang bansa. Wala siyang paghahangad na mapabuti ang buhay ng mga Pilipino. Selfish. Sarili lang niya ang kanyang iniisip. So, hindi po siya fit na maging Pangulo ng Pilipinas. Dahil kapag Pangulo ka ng Pilipinas, dapat isi-set aside mo ang iyong pagiging selfish, iset aside mo ang iyong mga sariling motibo, yung mga motibo mo na pang-sarili, iset aside mo yan. Dapat makipag-collaborate sa mga tao na pwedeng makatulong,
makipag-communicate, makipag-alyansa sa mga tao na pwedeng makatulong sa'yo para mapaunlad mo ang bansa. Pero kay Duterte, kay Sara, wala pong ganyan. Siya po ay selfish. Para lang siya sa sariling kapakanan at sa kapakanan ng kanyang pamilya. Hindi po niya kaya na makipag-collaborate, hindi po niya kaya na makipag-alyansa or makisama sa mga tao na alam naman niya na makakatuwang para sa pagpapaunlad ng ating bansa. Wala po siyang ganun. Kasi ang sa kanya, ako. Pamilya. Ako, pamilya. Ganun lang po si Sara Duterte. Hindi po siya fit na maging Pangulo ng Pilipinas. Dahil once na naging Pangulo ka ng Pilipinas, dapat hindi ka selfish. Dapat ang prioridad mo para sa bansa at hindi sa sarili at hindi sa pamilya mo. Bayan muna, di ba? Ang isang public servant, bayan muna. Di ba? Yan yun. Bago yung sarili mo, bago yung pamilya mo, bayan muna. Ang Pilipinas muna. Pero kahit nga yung simpleng pagsasabi na I'm pro-Philippines, hindi niya magawa eh. Di ba? Hindi niya magawa. Yung pagsasabi lang na I'm pro-Philippines, hindi niya kaya. Pag tinatanong siya, pro-China ka ba o pro-Philippines? Anong sabi niya? I'm not pro any country at all. Pilipino ka. Dapat madali mo lang masabit na I'm pro-Philippines. Kasi Pilipino ako eh. Pero hindi po kaya ni Sara yan. Kaya ang sinabi na lang po ni Sara, I'm not pro any country at all. So wala daw siyang kumbaga wala siyang paborito na country, kahit ano wala daw. No, wala daw siyang ganun. I'm not pro any country at all. Hindi daw siya kasi mga kaibigan, nakita ko sa kanya na ayaw niyang ma-frustrate ang China sa kanya. Ayaw niyang ma-frustrate si Xi Jinping sa kanya. So, instead na aminin or sabihin na siya ay pro-Philippines, sinabi na lang niya na I'm not pro any country at all. Hindi naman din niya masabi na I'm pro-China kasi Pilipino siya eh, vice-presidente. At lalong-lalo siyang aayawan ng lahat ng mga Pilipino pag sinabi niyang pro-China siya. Kaya para safe, sinabi na lang niya, I'm not pro any country at all. O, diba? Yan yung mga kaibigan, no? Kaya, ito po, guys, no? Itong si VP Sara Duterte ay kitang-kita natin na siya po ay hindi fit na maging vice-presidente at lalong hindi po siya fit sa pagkapangulo ng Pilipinas. Diba? Yun lang po yun, mga kaibigan, no? Okay, ano pa? Ito pa. Sara Duterte nag-request pa na mag-jogging sa House of Representatives compound kahit na violate na niya ang protocol for staying there overnight. Yan. So, bakit po nag-request si VP Sara Duterte na mag-jogging sa ground ng House of Representatives? Bakit po siya nag-request? Tingnan natin concern yung mga Okay. Bakit po siya nag-request? Nag-request po ng Zoom special meeting. Pakinggan natin. Dahil nga po sa na-alarm po yung mga miyembro po ng committee dahil nga Listen. po sa mga request ng ating Vice President
Nakatanggap po kasi kami ng dalawang sulat. Yung isang sulat po ay galing po sa kay Congressman Pulong Duterte, kung saan ini-inform po niya ang committee na ang Vice President daw ay pinapayagan niya na mag-stay sa kanyang opisina. At yung pangalawang sulat naman po ay nakatanggap po kami ng sulat galing po sa ating Vice President na payagan siya na mag-jogging sa vicinity ng House of Representatives. Yan, no? So ito pang dalawang sulat ay So, tingnan po natin bakit po kaya si VP Sara Duterte ay nag-ask na kung po pwede siyang mag-jogging sa vicinity ng House of the Representatives? Unang-una mga kaibigan, doon pa lang po sa pag-i-stay niya sa Kongreso na lampas na po ng alas 10 ng gabi, ito po ay isang paglabag sa protocol. Dahil, mga kaibigan, palagi nga akong nakakapunta sa Congress, ang pagkakaalam ko, alas 10 dapat wala ng tao sa loob ng Kongreso. Ang mga tao na nandyan ay mga mga guard, no? Mga security guard, mga marshals, yan na lang ang matitira. Pero lahat po ng tao dapat wala na pag tumutong po ng alas 10. At ang pagkakaalam ko rin po mga kaibigan, pag tungtong din po ng alas 10, pag wala ng mga tao, sinashutdown po nila ang kuryente,